Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan at muntik na pong magkagulo dyan sa West Philippine Sea dahil po sa ginawa ng China mga kababayan habang nagsasagawa po ng maritime exercises ang Amerika at ang Pilipinas dahil yung mga nagsasagawa po ng naval drills dyan mga warship po ng Amerika at ng Pilipinas mga kababayan. Kaya naman muntik nang tumaas ang tensyon po dyan dahil po sa kalukuhan na ginawa na naman ng China. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe at pakilike naman po ang ating video ngayon. Alright, so shoutout sa mga followers natin dyan. Maraming salamat po sa inyong suporta. Okay? So eto na nga mga babayan, no? Grabe talaga to China, no? Wala talagang magawang matino ang China mga babayan. Wala nang pinipiling oras at panahon po ang kanilang ginagawang panghihimasok dyan po sa West Philippine Sea. Lalong-lalo na po, no? Dyan po sa Zambales, sa Palawan mga babayan. Pero this time, no, ito pong barko ng China, mga kababayan, no? May ginawa na naman pong kalokohan habang ang barko po ng Amerika at ng Pilipinas ay nagsasagawa po ng naval drills. Di ba? So, muntik tumaas ang tensyon dyan kung ito pong China ay hindi nagpapigil. Okay, so alamin natin yung balita na yan mga kababayan, no? Pero syempre, maraming salamat sa lahat ng mga followers natin dyan. Okay? So eto na, no? Panoorin natin tong balita na to mga kababayan. Let's go. Ryan, nagkaroon ba ng tensyon sa pagpapakita ng Chinese vessels dyan sa ginawang maritime exercise ng Pilipinas at US? Monica, wala namang naging tensyon, umunsad ng maayos at natapos sa oras yung isinagawang pagsasanay. Hindi pa man nagsisimula ang ikawalong maritime cooperative activity sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ay nagpakita na ang mga barko ng China sa lugar kung saan isasagawa ang pagsasana partikular sa kanlurang bahagi ng karagatan ng Zambales. Ilan sa mga namataang sasakyang pandagat ng China ay isang Jiangkai class frigate 551, Jiangdao class corvette 646 ng People's Liberation Army Navy at isang Chinese Coast Guard vessel 4203. Ang People's Liberation Army Navy 551 lumapit ng hanggang 3 to 4 nautical miles mula sa BRP El Malvar, pero mas lumikit ito sa dalawang barko ng Philippine Coast Guard at nagmaniobra sa likod ng isang PCG vessel. Grabe, no? Ang dami-dami nilang pipiliin na iikutan mga babayan. Yung barko po ng Philippine Coast Guard ang kanilang inikutan at nilapitan. No? So, ibig sabihin yan mga babayan, takot din sila sa Amerika. Dahil pag doon nila ginawa yan sa barko ng Amerika mga babayan, siguradong may kalalagyan tong mga to. Diba? Takot din Tila binabantayan ito ang dalawang barko ng PCG na kasama sa pagsasanay. Nakamasid naman sa malayo ang PLA Navy vessel at isang barko ng Coast Guard. Gayunman, hindi naantala sa kanilang drills ang mga hukbong dagat ng Pilipinas at Estados Unidos. Bakit nothing unusual? Nothing unusual, ma'am. Ibig sabihin, nandun lang po sila sa area. Wala silang any activity na naka-interfere sa pag-conduct po natin ng exercise. We were able to execute the exercise as planned and successfully, ma'am. Alam niyo, dapat binibigyan talaga ng leksyon to China. No? Imagine ninyo, nasa loob po yan ng teritoryo ng Pilipinas. Zambales na po yan mga babayan. Pero nandyan sila at malaya silang nakakapaglayag. Malaya silang nakakaikot sa katubigan natin. Now, what if kung ang ginawa ng Pilipinas o ng Philippine Coast Guard, no, habang yan umiikot, no, dyan po sa West Philippine Sea habang nagsasagawa ng drill, itinaboy nila yan. Ano kayang gagawin ng China? Diba? So, sino ngayon ay nagpapataas ng tensyon dyan po sa West Philippine Sea?
Dahil kung makikita natin, ito po ay naval drill, mga babayan. No, posibleng tumaas ang tensyon po dyan sa kanilang ginawa at posibleng magkaroon, no, ng untoward incidents. No? Pwede magkaroon ng insidente dyan. Pwede silang misinterpret ng kanilang mga ginagawa. Di ba? Pwede magkagulo sa ginawa na yan ng China eh. Grabe talaga, no? Sa maritime exercise, ginamit ang BRP Miguel Malvar na pinakabago at advanced na barkong pandigma ng Philippine Navy. Una ito sa Malvar class guided missile frigate na dumating lamang nitong buwan ng Abril, pero ito na ang ikatlong paglahok nito sa MCA. Kasama rin sa ginamit ang dalawang PCG vessel, ang BRP Cabra at BRP Suluan. Samantala, ipinadala naman ng Estados Unidos ang US Curtis Wilbur, isang Arleigh Burke class guided missile destroyer ng United States Navy at iba pang air assets. Ang Pilipinas, isang AW-109 helicopter, Cessna 208B Grand Caravan ang ginamit. Kung dati nag-o-observe lamang ang barko ng PCG sa MCA, ngayon ay kasama na sila sa isang main activity. Ang senaryo, isang barko ng kalaban ang pumasok sa teritoryo ng Pilipinas, kaya nagsagawa ng visit, search and seizure ang isang barko ng Philippine Coast Guard. Dapat yun na yung ginawa nilang praktisa, no, yung barko ng China. Yung activity natin with the Philippine Coast Guard is very important because every time na mag-operate ang Coast Guard natin, we always support yung law enforcement activities ng Coast Guard. So we are here to show that the coordination and interoperability with the Philippine Navy and Philippine Coast Guard to include yung partner nations natin is enhanced and improved through the conduct of maritime cooperative activities. Ito pa mga babayan, no? Panoorin din natin ito, isang balita po. Nilapitan ng mga barko ng China ang mga barko ng Pilipinas na nagsasanay kasama ang US Navy sa dagat na sakop ng Zambales. Ang mga barko ng China ng radio challenge pa. Diba? Live mula sa Subic, nakatutok si Tigas lang Chino mo ba? Gaston. Chino? Radio challenge pa. Mel, dalawang barko ng Chinese Liberation Army Navy at isang Chinese Coast Guard vessel ang namataan habang isinasagawa ang multilateral maritime cooperative activity dito sa karagatan ng Zambales, pero hanggang pagmamasid na lamang ang ginawa ng mga nasabing Chinese vessels. Sabay naglayag sa dagat na sakop ng Zambales ang mga barko ng Philippine Navy, US Navy at Philippine Coast Guard. Kabilang dyan ang BRP Miguel Malvar, ang pinakabagong frigate ng Philippine Navy na binili mula South Korea. US destroyer na USS Curtis Wilbur naman ang dala ng US Navy. BRP Cabra at BRP Suluan naman ang ipinadala ng PCG. Pero bago ang mga pagsasanay, may mga namatang hindi naman kasali. Isang Jiangkai class frigate na may bow number 551 at Jiangdao corvette na may bow number 646 ng Chinese Navy. Kasama Ibig sabihin mga babayan, umepal lang. Hindi sila kasali. Diba? Ang hilig nilang isali yung sarili nila sa mga exercises na gano'n. nila ang isang barko ng Chinese Coast Guard na may bow number 4203. Ayon sa Philippine Navy, lumapit ng hanggang 3 hanggang 4 na nautical miles sa mga Chinese warship sa BRP Malvar, pero mga barko ng PCG ang mas dinikitan. Nagsagawa pa ng radio challenge ang mga Chinese pero hindi na umulit pa. Yung activity natin with the Philippine Coast Guard is very important because every time na mag-operate ang Coast Guard natin, we always support yung law enforcement activities ng Coast Guard. So we are here to show that the coordination and interoperability with the Philippine Navy and Philippine Coast Guard to include yung partner nations natin is enhanced and improved. Dakong alauna ng hapon, sinimulan ang Division Tactics Exercise, isang pagsasanay kung saan iba't ibang formation sa paglalayag ang ginawa ng mga barko. Sa lahat ng maneuvers, nasa gitna ng formation ang dalawang Parola-class vessel ng PCG. Mula sa flight deck ng BRP Malvar, lumipad naman ang Augusta Westland helicopter
para mag-obserba mula sa ere at kumuha ng litrato. Sa pagkakataon ito, dalawang barko ng Philippine Coast Guard ang nakilahok sa multilateral cooperative activity kasama ang mga barko ng US at Philippine Navy na bilang paghahanda sa mga misyon sa hinaharap kung saan maaaring kinakailangan silang samahan ng mga barko pantikman. Ito na ang pangwalong Maritime Multilateral Cooperative Activity kasama ang mga kaalyadong bansa. Mel, ayon sa AFP, pagpapatuloy ang mga ganitong pagsasanay at pagpapatrolya kasabay ng pagdagdag ng mga barko ng Philippine Navy at pagdami ng mga kaalyadong bansang sumusuporta sa pagtanggol ng Pilipinas sa sariling exclusive economic zone. Mel. Alright, so mga kababayan, no? Anong masasabi po ninyo dyan, no? Sa ginawa na namang kalokohan netong China, mga kababayan. Okay, so i-comment nyo lang po sa ibabaan yung mga opinion na natin niya pag-usapan, alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel. Kita-kits po tayo sa ating next video upload. Shoutout sa mga followers natin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. Ito po muli yung Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. ML.